Praise God. So magandang umaga po sa ating lahat at nawa mga kapatid, ang lahat po ay nasa mabuting mood, nasa mabuting lagay. Sapagkat yung ating pong pag-aaralan mga kapatid ay bagay na kung saan ay maaaring magbigay po ng encouragement sa mga nangihina at maaaring magbigay din po ito mga kapatid sa iba ng discouragement pag mali po ang pagtanggap. Tatandaan niyo po mga kapatid, kahit na ang ating Panginoong Hesus ay nangaral, marami pa rin pong natisod. Diyos na po yun mga kapatid, Diyos na po na nagkatawang tao ang nangaral minsan sa lupa, subalit marami pa rin po ang natisod. Gaano pa po kaya mga kapatid ang mga pastor sa ating panahon? Naunawaan natin mga kapatid. So sa oras na ito, hinihiling ko po na ihanda niyo po ang inyong mga puso, ang inyong mga pakinig, at hinihiling ko po na anuman ang inyo pong maririnig ay tanggapin po natin ito. Kung ito man po ay masakit pakinggan at nalalaman naman po natin na ito po ay nasa aral po ng ating Panginoong Hesus, ay tanggapin po natin, huwag po natin lalabanan. Naunawaan natin mga kapatid, huwag tayong maging katulad ng mga ibang tao na kung saan pag hindi gusto mga kapatid ang kanilang napapakinggan, nagagalit sa kanilang pastor, nagtatampo sa kanilang mga pastor, nagsasama ang loob mga kapatid. No? Madaanan ko lang saglit. Mayroon pong nag-preach, napanood ko kamakailan lang sa Facebook, napanood ko yung isang pastor, and tingin ko napanood na rin ng iba, yung pastor po na nangangaral patungkol po doon sa about sa mga church members na palipat-lipat ng simbahan. At tinignan ko yung mga comment sa comment section mga kapatid, lahat sila may pinaglalaban. Na kung saan daw ay keso nasasaktan daw sila sa ano. Alam niyo mga kapatid, isang bagay ang aking napuna at dapat nating mapansin pare-parehas. Hindi na nalaman ng marami na hindi po lahat ng pastor ay pastor na galing sa Diyos. Dahil may mga pastor na hindi po galing sa Diyos. Pero ang nakakalungkot pong isipin na mayroon pong mga pastor na galing sa Diyos na nagsasalita ng pawang katotohanan lamang. Subalit dahil sa maling pagtanggap, mali ang kanilang pagtingin sa pastor na ang pastor ay para bagang hindi sinugo. Lalo na po sa ating pong panahon, tayo po ay nananampalataya na iisa lamang po ang Diyos. Tama po ba? Iisa lamang po ang bautismo. Pagsisisi at magbautismo sa pangalan ni Jesus, iisa lang. Subalit dumadating tayo sa sitwasyon na kung saan, kung paanong ang Panginoong Hesus ay nangaral, iniwan po siya ng ibang mga alagad. Ay ganyan din po ang nangyayari sa mga kapastoran ngayon kung mapansin niyo. Wala akong sisinuhin, mapa Trinity, mapa kung saan-saan po mga kapatid, oneness, lahat po ng yan ay hindi nawawalan ng membro na umaalis. Amen. Nakuha ninyo? At lahat po sila may pinaglalaban. Alam niyo po mga kapatid, hindi lang nag-send yung aking comment eh. Ang comment ko sana doon, sa mga umalis sa mga simbahan, subukan niyong magsama-sama at magbuo ng simbahan para may malaman ninyo na dadating pa rin ang panahon na may aalis dyan. Nakuha ninyo mga kapatid? Kasi lahat po ng mga umaalis po sa mga simbahan, feeling nila sila po mga kapatid ay inabuso, feeling nila mga kapatid sila po ay pinipersonal. No? Alam niyo po, majority po dyan mga kapatid, hindi lang nila matanggap kung ano po yung ipinangangaral ng pastor. Subalit hindi ko rin naman po babaliwalain na may mga pastor talaga na ginagamit po ang pulpit para mamersonal. Pero ako po yung nagsasalita doon sa mga pastor na kung saan ay nangangaral talaga patungkol sa Ebanghelyo. Na sila po ay nagiging biktima ng tinatawag na panghuhukom o pang-judge. Yung mga nasasaktan sa mga preaching ng mga tunay na pastor po, ang aking sinasabi na galing sa Diyos. Yung mga nasasaktan dahil sa pinipreach ng katotohanan na galing sa Biblia, nasasaktan sila. Ang kanila pong side, sila po ay ginudge.
Pero ang totoo po mga kapatid, ang ginudge ay ang mga tao ng Diyos na nangangaral at wala pong ibang gustong hangad, kundi ang mapabuti ang iglesia. Sila po ang ginudge talaga sa realidad. Pero tandaan niyo po, nasa panahon po tayo na kung saan laging panalo ang umaalis sa simbahan. In a sense, na kung saan nagkakampi-kampihan sila na pinabubulaanan na mali daw ika ang ipinapangaral ng pastor. At para sa kanila, sila po ay pinipersonal. Kaya mga kapatid, sa oras pong ito, gusto ko pong ilagay kayo sa sitwasyon muna bago tayo dumako sa ating pag-aaralan. Ilagay sa sitwasyon na kung saan buksan natin ang ating mga kaisipan patungkol po sa ating pag-aaralan. Hindi naman po ito ganun kabigat para sa kaya pong dalhin. At hindi rin naman ito ganun kagaan sa mga nag-aakalang magaan. Ganun pa man, ano po ang ating pag-aaralan sa oras na ito? Itago natin ito sa ating puso bilang mga aral na ating pong pagbabatayan ng ating pong tinatawag na pananampalataya. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hinihiling ko po lahat na tayo po ay tumayo at tayo po ay babasa ng aklat sa Biblia na pagmumulan po ng ating pong pag-aaralan sa oras po ito. Kung kayo po ay may mga Biblia, basahin po natin ang ating Biblia dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 16. Ako po ay magbabasa sa wikang Tagalog. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahihiya, kundi luwalhati ng Diyos sa pangalang ito. Tayo may mananalangin mga kapatid sa ating Diyos. Abang banal Diyos na nasa langit, una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin na mapalito sa inyong templo upang kami po ay makapagpuri, mabigyan ka namin o Diyos ng kaluwalhatian, pagsamba na nararapat sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, salamat din po sa iyong mga salita na amin pong nabasa. Nawa, Panginoon, ito pong pagmumulan ng aming pag-aaral o pag-aaralan ay magbigay po sa amin ng kaisipang tama na kami po ay makapaglingkod sa iyo, batay po sa nararapat na dapat po namin gawin ayon po sa inyong kalooban. At sa oras din po na ito, Ama, akin din pong hinihiling sa inyo na sana po bigyan niyo pong pahintulot ang aming panalangin ito na ang ulang ito, Panginoon, ay inyo pong pahintuin nang sa ganon, Panginoon, kami po ay makapagtuon ng oras sa aming pakikinig. Aking hinihiling sa pangalan ni Jesus na ang ulan na ito ay mahinto sa oras na ito. Ulan, aking kang inuutusan sa pangalan ni Jesus, huminto ka sa oras na ito. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito at sa inyong kamay. Amin na pong itinatagubilin ang lahat. Maraming salamat po Diyos. Ito po aming dalangin. Sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian, at ang kadakilaan magpasawalang hanggan sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa katugunan. Amen. Hallelujah. You may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating pong nabasa, mga kapatid, sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 16. Muli, pakinggan niyo pong maigi ang ating pag-aaral. Una po sa lahat, itong 1 Peter chapter 4, verse 16 ay isang sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, Apostol Pedro, isang sulat po ito ni Apostol Pedro sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Tandaan niyo po, isinulat po yan sa mga Hudyo at sa mga Hintil na nagkakalat, mga kapatid, o nakakalat, mga mananampalataya po. Okay? Maliwanag po. So sa oras po ito, ang paksa po na ating pag-aaralan ay pinamagatang The True Christian. The True Christian. Sabi kang Tagalog, mga kapatid, ang tunay na Kristiyano. Bakit po ginamit ang salitang true? Bakit po ginamit natin ang salitang tunay? Dahil po sa ating pong panahon, hindi po lahat ng nakikita po ninyo
na sumasamba at naglilingkod ay tunay na Kristiyano. Maliwanag po, hindi po lahat ng nagsasabing siya ay anak ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon, siya po ay isang Kristiyano. Ngayon po mga kapatid, sino ba ang tunay na Kristiyano? Sino po ba? Ang sabi po, sila ay ang mga taong nabubuhay sa mga katuruan at aral ni Kristo. Simple. Pag sinabi mong ikaw po ay Kristiyano, sila daw po ay namumuhay at nabubuhay sa mga aral po ni Kristo, sa mga kautusan po ng ating Panginoon. Kaya kapag ang isang tao po ay nagsasabing siya daw po ay Kristiyano, ngunit wala naman po siyang alam sa aral ni Kristo at wala po siyang sinusunod na aral ni Kristo, hindi po siya tunay na Kristiyano. Naunawaan po natin, at ang sabi pa rito, sila rin ay ang mga taong sumasampalataya kay Kristo, mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan at mga nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, na nagpapatuloy mamuhay ng may kabanalan na ayon sa aral at kalooban ng Diyos. Naunawaan natin mga kapatid, ang mga Kristiyano raw po, ang mga tunay na Kristiyano ay ang mga taong sumampalataya kay Kristo. Pag sinabing sumampalataya sa pinakamababaw na pagkakatagalog mga kapatid, mga naniwala. At hindi po basta naniwala, in-apply po nila sa kanilang buhay ang kanilang pinaniniwalaan. Naunawaan natin? At ang paniniwala na yon ay ang patungkol sa mga aral ni Kristo, gaya po ng tinatawag na pagsisisi. Ang tunay na Kristiyano po mga kapatid, ay ang mga taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nabautismuhan po mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At hindi lamang po nagtatapos doon ang wika ng Biblia o ang wika po ng ating pinag-aaralan, sila po ay nagpapatuloy mamuhay bilang isang lingkod ng Diyos. Nagpapatuloy po sila. So tandaan po natin, imposible po na maging tunay na Kristiyano ang nabautismuhan at nagsisi, tapos hindi po nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po nagpatuloy sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Hindi po siya valido. Hindi po valid yun mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano mga kapatid, nagsisi, nabautismuhan at nagpapatuloy na mumuhay sa aral ni Kristo. Amen. Praise the Lord. Naunawaan natin. At tandaan po natin, wala pong Kristiyanong nagbibisyo. Huwag po natin lukuhin ang ating mga sarili. Na may mga tao rin na nagsasabi sila po'y mga anak ng Diyos, subalit hindi mo makita ang pagiging anak ng Diyos sa kanilang mga buhay. Naunawaan natin mga kapatid. Ngayon po, sa usaping Kristiyano, sa pagiging Kristiyano mga kapatid, tandaan po natin, hindi po tayo tinawag na Kristiyano dahil lamang po sa paraan ng ating pananamit. Hindi po porket formal ang iyong pananamit, ikaw po ay Kristiyano. Dahil yung iba dyan, mga attorney. Yung iba dyan, mga kapatid, ay mga kagalang-galang na tao sa lipunan. Mga tao sa gobyerno, mga kapatid, na nagsusuot ng maayos. Mga magagandang pananamit at kuminsan mamahalin. Hindi po doon nasusukat ang pagiging Kristiyano natin. Gayon din, mga kapatid, hindi tayo naging Kristiyano dahil sa dami nating alam na Bible verse. Amen. Minsan, ang mga hindi mananampalataya, sila pa minsan ang mas maraming alam na Bible verse. Kaya, huwag po natin pakaisipin na ang pagiging basihan ng Kristiyano ay sa dami ng nalalaman mong Bible verse. Dahil hindi porket marami kang nalalaman na Bible verse, ay Kristiyano ka na. Yung iba nga, sa sobrang daming alam na Bible verse, hindi naman nakita sa kanilang buhay ang kanilang mga kabisadong salita ng Diyos. Ngayon po, hindi tayo naging Kristiyano mga kapatid dahil lang sa may ministry tayo sa simbahan. Hindi porket ikaw ay musician, hindi porket ikaw ay may mga ginagawa bilang paglilingkod sa gawain ng ating Panginoon, hindi pa pwede rin sabihin Kristiyano ka agad. Dahil may mga naglilingkod din sa simbahan na hindi pa rin makaalis sa kanilang mga bisyo. Nagiging dual ang kanilang pagkatao. Sa araw ng pagsamba,
Kristiyano sila. Sa araw ng hindi pagsamba, sila ay mga tao na parang walang Panginoon. Naunawaan natin mga kapatid. Ngayon po, hindi tayo tinawag na Kristiyano dahil lang sa palasimba tayo. Hindi po lahat ng nagsisimba ay tunay na Kristiyano. Since na pinag-aaralan po natin ay ang salitang tunay na Kristiyano, dito natin palalanimin, palalawakin mga kapatid, at sisikaping matuntun mga kapatid kung ano ang ibig sabihin. Hindi po lahat ng palasimba ay Kristiyano. Gayon din po, hindi tayo naging Kristiyano mga kapatid dahil lang inaawitan natin ng Diyos. Hindi ba siya ng pagiging Kristiyano sa dami ng kanta mo sa iyong cellphone na mga worship song? Hindi porket may worship song ka ay Kristiyano ka. Hindi po yan ang pagkakakilanlan mo. Inuulit ko po, lahat po nung nabanggit natin, hindi porket nananamit ka ng maayos, mga kapatid. Hindi porket maraming alam kang Bible verse. Hindi porket nasa ministry ka, mga kapatid. Hindi porket mga kapatid palasimba ka. No? Hindi porket umaawit ka sa Panginoon. Ayan ay basihan ng pagiging Kristiyano. At pagkakakilanlan bilang isang Kristiyano, hindi po yan pagkakakilanlan mo. Hindi lamang po yan ang pagkakakilanlan ng pagiging Kristiyano mo. Ngayon po, hindi tayo tinawag ng Diyos, mga kapatid, na Kristiyano o tinawag na Kristiyano dahil lang mabait ka. Hindi lahat ng mabait ay anak ng Diyos. So mag-ingat sa mga bait-baitan. Sumunod po mga kapatid, hindi tayo tinawag na Kristiyano dahil lang sa paniniwala na may iisa tayong Diyos. Tandaan niyo po, kahit ang ibang mga reliyon naniniwala na may iisa lang pong Diyos. Pero dahil ba sa naniniwala kang may isang Diyos, ikaw ay Kristiyano na? Hindi po ganun yun. Hindi po ganun kadali, mga kapatid yun. Sumunod po, mga kapatid. Hindi tayo tinawag na Kristiyano dahil sa dami ng Biblia mo. Hindi porket marami kang translation, meron kang English, meron kang Tagalog, meron kang Hebrew, meron kang ano. Porket ang dami-dami mong collection, lahat yan. Binili ko yan kasi Christian ako. Binasa mo ba? So far, darating tayo dyan. Mga kapatid, hindi ganun. Hindi porket marami kang Biblia at para kang may library, ay Kristiyano ka na. Tandaan niyo po, lahat po ng ating binanggit ay hindi po sukatan ng pagiging Kristiyano natin. O ibig kong bagang sabihin, hindi po siya pwedeng gamitin para tayo po ay tawaging tunay na Kristiyano. Hindi po, mga kapatid. At hindi rin po ikaw naging Kristiyano para sa mga kababaihan. Hindi porket mahaba ang buhok mo ay Kristiyano ka. Dahil may mga hindi rin mananampalataya na mahaba ang buhok, pero hindi sila tunay na Kristiyano. At hindi rin sila Kristiyano. So dito natin maintindihan mga kapatid, ano man ang nakikita ng ating mga mata, ano man ang naririnig ng ating mga tainga, ano man mga kapatid ang sinasalita ng tao, ano man ang ginagawa ng tao, kung ito po'y nakabatay sa Biblia, hindi po yan dapat nating gawing kabuuang basihan para tawagin siyang Kristiyano. Dahil ang basic foundation, mga kapatid, ng pagiging Kristiyano, sumampalataya siya kay Kristo. At nung siya'y sumampalataya, siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan. At nung siya po ay nagsisi, tinanggap niya po ang bautismo sa pangalan ni Yesu Kristo. At nung siya po ay tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesus, tinanggap niya rin ang pangako ni Espiritu Santo. At nung tinanggap niya ang Espiritu Santo, mga kapatid, siya po ay nagpapatuloy mamuhay bilang isang lingkod ng Diyos. Kaya kung hindi po tayo papasok sa ganitong klaseng mga kapatid na pamantayan, hindi po pwedeng sasabihin natin na tayo po ay Kristiyano. Maliwanag po, nabigyan po ba natin ng liwanag, mga kapatid, o linaw ang ating tinatalakay sa oras na ito, mga kapatid? The true Christian. Sila po yun. Ngayon po, sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi po, pag naging Kristiyano ka, pagpapalain ka, gagandang buhay mo, magkakabahay ka,
magkakalupa ka. O lupa muna pala, bago bahay. Mga kapatid, maraming mga ngaral, tila ba nilalagay na sa kanilang kamay ang lahat at sinasabihan ng lahat ng mga nagsisisunod kay Kristo na kapag sumunod ka, gagandai ka ang iyong buhay. Hindi po palaging ganun. Kaya nga minsan nakakalungkot, mga kapatid. Kaya ang tao po ay sumisimba pa ulit-ulit. Minsan dahil lang masaya siya. Minsan masaya ang pakiramdam, pag maganda ang bonding sa simbahan, pag maganda ang nangyayari sa simbahan, nandoon siya. Pero kapag ang simbahan ay inaatake, mga kapatid, ng samot-saring mga pagsubok, hindi mo siya makita. At sa personal na buhay, mga kapatid, nating lahat, sometimes pag wala tayong problema, ang saya maging Kristiyano. Pero kapag meron ka ng problemang dinaranas, mga kapatid, napakahirap panindigan ng maging Kristiyano. Ang daling sabihin na ikaw ay Kristiyano, ngunit ang panindigan, mga kapatid, kinakailangan mo ng mahabang panahon para patunayan na ikaw ay Kristiyano. Mahabang panahon po ang kailangang gugulin para po mapatunayan mo na ikaw po ay tunay na Kristiyano. Ngayon po, mga kapatid, the true Christian is the people who are following Jesus Christ. Ang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, sumusunod po yan kay Kristo. Lahat ng sinabi, lahat ng inutos, mga kapatid, lahat ng iniaral, makikita nyo yan sa kanyang buhay, mga kapatid. Ngayon po, inuulit ko po, ang sulat po ng 1 Peter chapter 4 verse 16 na isinulat po ni Apostol Pablo ay isinulat niya po sa mga Hudyo at sa mga Hintil na nangangalat, mga kapatid. Sila po ay mga mananampalataya. Okay? Ngayon po, pakinggan niyo po, babaybayin natin ang salita sa salita, ha? Ang sabi po dyan, mga kapatid, tingnan niyo po yung inyong mga Biblia. Ang sabi dyan, kung ang isang tao ay magbata. Okay? Kung ang isang tao ay magbata. Pag sinabing magbata, magdusa. Amen. Malalim po na Tagalog ang salitang magbata. Kung ang sino bang ang isang tao na nagbabata, ito po ay nagpapahayag na ang bawat tao ay maaaring magdanas ng mga pagdurusa, mapakristyano ka man o hindi. Tingnan niyo po, mga kapatid, at pakinggan niyo po. Ang sabi kasi dyan, kung. Okay? Ginamit yan ng salitang kung. Kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano. So, ibig sabihin, pwede kang magbata kahit hindi ka Kristiyano. Naunawa natin? So, wala pong exempted. So, ito po, ano pong punto, mga kapatid? Tandaan niyo po, wag po tayong darating sa isang sitwasyon na sasabihin po natin later on sa paglilingkod natin sa Panginoon, buti pa nung wala pa ako sa paglilingkod sa Panginoon, ang ganda ng negosyo ko, ang ganda ng pasok ng pera sa akin, nung ako ay naging Kristiyano na, bumagsak ang negosyo ko, nawalan ako ng resources, bumagsak ako magmula nung naging Kristiyano. Bakit ika? Ano ba ang naging problema? Kasi pag Kristiyano ka, bawal kang magtinda ng alak, bawal kang magtinda ng sigarilyo. Yan ang isa sa pinakamalaking pinapasok na pera sa buhay ko. Kaya simula nung naging Kristiyano ako, wala na. Nagkahirap-hirap ang buhay ko. Mga kapatid, yan po ay bahagi ng pagbabata. Amen. Nagdudusa ka dahil sa pagsunod mo kay Kristo. Nawawalan ka dahil sa pagsunod mo kay Kristo. Dahil noon, nung wala ka pa sa kamay ng Panginoon, nagkakaroon ka dahil wala ka sa ilalim ni Kristo. Naunawaan natin? Kaya nga, mas magaan, sa totoo lang, ha? Sa karamihan, mas magaan po ang buhay kapag walang Kristo sa buhay. Sa karamihan. Pero, sa mas marami, ang hirap ng buhay pag pumasok ka na kay Kristo. Amen. Lalo na po, kapag nasanay ka na sa makamundong gawain,
makamundong pamumuhay na kailangan mo pong talikuran, alang-alang sa pagsunod mo kay Kristo, dadanas ka po ng tinatawag na pagdurusa. So ano pong ibig ko sabihin, mga kapatid? Dahil ba nagdudusa ka? Dahil ba sa kawalan ng pera, kawalan ng pinansyal, dahil sa pagsunod mo kay Kristo, kaya ka nagdudusa? Iiwan mo na ang paglilingkod sa Panginoon? Tatandaan niyo po, para ipaalala ko sa inyo, naglilingkod ka man sa Diyos o hindi, may pagsubok pa rin. Amen. Umalis ka, may pagsubok pa rin. Hindi nawawala yan. Para lang ganito yan no? Bigyan ko lang kayo ng konting pagbubukas ng inyong kaisipan. Okay? Wala naman sana masasaktan, Lahat naman tayo mangyayari ito sa buhay natin. Halimbawa, mayroon kang mabigat na karamdaman. Kapag na kay Kristo ka, may karamdaman ka. Tama? Nung naglingkod ka kasi bago ako nakakilala sa Panginoon, may karamdaman ka na. Halimbawa lang po, pumasok ka, may karamdaman ka. Tapos, dumating ka sa isang sitwasyon, dahil lang sa pinansyal na pangangailangan, parang, alam mo, sinisisi mo pati yung karamdaman mo. Parang, simula naglingkod ako, kahit pambili ko ng gamot, wala akong pambili. Yan. So ano po nangyayari, mga kapatid? Mabuti pa siguro, bumalik na ako doon sa negosyo ko, at least napapagamot ko ang sarili ko. Ano ba ang iyong negosyo? Yun ulit, yung kanina mong sinabi, yung alak, saka sigarilyo. Doon, mapapagamot ko ang sarili ko. Alam niyo, mga kapatid, bago ka pumasok, may sakit ka. Nung pumasok ka sa paglilingkod, may sakit ka. Paglabas mo, gumaling ka ba? Hindi, may sakit ka pa rin. At ang pinakamalungkot dito, mas inasahan mo ang pera na magpapagaling sa'yo kasi sa Kristo na pinuntahan mo. Amen. Naunawaan natin, mga kapatid. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, maliwanag po na kung ang isang tao ay magbata, lahat po ay pwedeng magdusa. Wala pong hindi. Tandaan po ninyo yan. Sumunod po, yung sinabi po dyan, magbata, gaya ng isang Kristiyano. Ito po ay nagpapahayag ng iba pang antas ng pagdurusa na tanging sa mga Kristiyano ay nakaukol. Pakinggan niyo po, mga kapatid, lalo na po sa mga nakasanayan ang preaching na pagpapalaan ka ng Diyos, ikaw, hindi ka papabayaan ng Diyos. Wala pong question dyan, hindi ko questionin yan. Pero ang realidad po, mga kapatid, ng paglilingkod sa Panginoon, mayroon pong nakabukod na nakaukol, mga kapatid, sa isang Kristiyano na pagdurusa na ikaw lang mismo, mga kapatid, ang dadanas at hindi ang mga unbeliever. Amen. Tatandaan niyo po, mayroon pong pagdurusa na nakaukol lang po sa pagiging Kristiyano at hindi po doon sa mga taong hindi tunay na Kristiyano. Kaya kung tunay na Kristiyano ka, mga kapatid, mayroon kang dadanasin na pagdurusa na bukod. Bukod po yun, exclusively sa mga Kristiyano po. Kaya, dito niyo po, dapat mas maintindihan na kung kayo po ay dumadanas ng mga pagsubok, huwag niyo pong pagtakahan. Ang sabi nga po, basahin po natin ang 1 Peter chapter 4, verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Nakita niyo mga kapatid? Hindi pangkaraniwan ito. Kaya kung ikaw po ay tunay na Kristiyano, sinasabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, lahat po tayo mga kapatid, huwag kayong magtaka. Huwag kang magtataka. Naalala niyo yung kanta? Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay naririto. Naalala niyo yan? Ang Panginoong Hesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay naririto. Palitan niyo yung lyrics. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay may pagsubok. Yan. Ang Panginoong Hesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay sinusubok. Alam niyo mga kapatid, tandaan po ninyo, ang Biblia na mismo ay nagpapaunang magpaalala sa ating lahat. Kaya kapag wala kang alam sa aral ng Biblia, mabilis kang susuko Kasi iisipin mo,
na kung kailan ako naglingkod, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Isinisisi natin, mga kapatid, sa Panginoon ang nangyayari sa buhay natin. Hindi natin naintindihan, mga kapatid, na meron pong matinding pagsubok, pagdurusa, na nakabukod na para po sa mga Kristiyano. At hindi po ito para tayo po ay wasakin ng Panginoon, kundi ang sabi ng Biblia, upang kayo ay subukin. Naunawaan ninyo, ulitin ko po, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok. Naunawaan natin, mga kapatid, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Yun naman po ang layon ng pagsubok eh. Kaya may pagsubok tayo para subukin tayo kung talagang totoo tayo. Kung talagang tunay ang ating pananampalataya kay Kristo, mananatili ka dyan. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, ano daw po yung sinasabi? Ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So ang kaligtasan po ay para lamang po sa mga tunay na Kristiyano na nagtitiis, mga kapatid, alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Kaya kung wala kang tinitiis, mga kapatid, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, magtanong ka mismo sa iyong sarili kung naglilingkod ka nga ba sa Diyos o hindi. Dahil kung tunay ang paglilingkod ng isang tao, mga kapatid, daranas po siya ng pagsubok na hindi pangkaraniwan. At sabi pa nga dyan, mga kapatid, di po ba? Yan po ay tinatawag na suffering o yung pagbabata, no? O pagdurusa, mga kapatid. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, ang 1 Peter chapter 4 verse 16, hinihikayat po ng talata ang mga mananampalataya na tanggapin ang pagdurusa para sa kanilang pananampalataya. Hindi sa kahihiyan, ngunit may pagmamalaki sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano at sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos para dito. Nilinaw nito na ang mga pagdurusa na ito ay partikular na para sa pagiging isang Kristiyano, hindi para sa paggawa ng mga krimen tulad ng pagpatay o pagnanakaw. So ngayon po, sa maiksing pagpapaliwanag, mga kapatid, hinihikayat po ng talatang ito, mga kapatid, na tayo pong mga mananampalataya, tanggapin daw po natin ang mga pagdurusa na ating dinadanas dahil sa pagsampalataya kay Kristo. Hindi pala siya dapat takbuhan. Right. Hindi pala dapat siya dapat nasukuan. Hindi po dapat siya, mga kapatid, dapat na panghinaan. Kundi ang sabi diyan, harapin natin yan. Panindigan mo yan. Pinasok mo yan, panindigan mo. Tapusin mo, sinimulan mo. Kung nanampalataya ka at pinasok mo ang larangan ng paglilingkod sa Panginoon, tapusin niyo po yan, mga kapatid. Tapusin niyo hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaliwanag po ba, mga kapatid? Amen. So, linaw po, mga kapatid, nito na ang pagsubok na ito o ang pagdurusa ito ay partikular para sa Kristiyano. Naunawahan natin, mga kapatid. Ngayon po, pag-aaralan po natin ang 1 Peter chapter 4 verse 16 sa isa pa pong paraan na kung saan alamin natin, tuklasin natin ang mga unang Kristiyano na ito. Hindi pa tayo tao noon nung isinulat itong 1 Peter. Sinulat po ito sa mga unang mananampalataya. Maniwala po ba, mga kapatid? Sa mga unang mananampalataya na nagdanas po ng mga pagdurusa. Ngayon po, hindi pa kayo napapaisip, mga kapatid, ano kayang pagdurusa ang dinadanas ng mga unang Kristiyano na yun? Ano po ba yun? Hindi naman, ang pagdurusa po ay hindi lamang po ito, hindi po pwedeng ikukulong lang natin ito sa isang salita ng pagdurusa. Hindi po ganun. Aalamin natin, ano ba ang pinagdudusahan ng mga unang mananampalataya? Una po, mga kapatid, ang pinagdudusahan po ng mga unang mananampalataya na sinulatan ni Apostol Pablo, una po, harassment and hostility. Pag sinabing harassment and hostility, ito po ay panliligalig
at puot. Yung mga unang Kristiyano, nagdadanas po sila na hinaharas po sila. At napupuot sa kanila. Alam niyo po, ang salitang puot ay isang mataas na uri ng galit. Yung tipong nasusuklam ka, ayaw mong makita siya. Yan. Di ba, may mga ugali tayong mga tao kung minsan na, alisin mo yan. Napupuot ako sa tao na yan. Pag nakita ko siya, gusto ko siyang sagasaan. May mga ganyan pa dahil gusto niyang bumawi. No? So ito po mga kapatid ay mataas na uri ng pagkasuklam o pagkagalit. So ang mga Kristiyano ng unang panahon ay nakakaranas po ng tinatawag na harassment at yung tinatawag na puot. Ang mga Kristiyano ay sumasailalim sa puot at panliligalig mula sa kanilang nakapaligid na Griego at Romanong mga kapitbahay dahil tumanggi silang sumamba sa mga Diyos ng Roma o sa emperador. Yan. So kaya pala napupuot ang mga tao sa mga unang Kristiyano na ating mga ninuno, mga kapatid. Dahil po sila po ay tumatanggi doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa pagsamba doon sa emperador. Hindi po yan alak, mga kapatid. Tao po yan, posisyon yan. Tumatanggi sila, mga kapatid. So, ito po mga napupuot sa kanina ay yung mga nakapaligid na mga Griego at Romano. Nakita ninyo, mga kapatid, sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po nila hinayaan na isuko ang kanilang mga tuhod sa mga Diyos-Diyosan at sa mga piping Diyos-Diyosan na yan, mga kapatid. Amen. Kundi ang kanilang tuhod, mga kapatid, ay nakareserbang iluhod para lang sa kanilang Panginoon. So ngayon po, mga kapatid, sila ay nagdaranas ng harassment at ng tinatawag na puot o yung hostility. Sumunod po, number 2. Meron po silang dinadanas na social ostracism. Pag sinabing ostracism, mga kapatid, pagpapatapon o yung tinatawag na pagtatakwil. Isipin nyo nakaranas po sila ng pagtatapon at pagtatakwil sa isang sitwasyon, mga kapatid. Ang sabi rito, naranasan nila ang pagiging alienated. Ang alienated po ay isang English na salita. So, wala po itong eksakto, mga kapatid, na pagkakatagalog, ngunit kahit paano, mga kapatid, ay ginawa natin ang paraan na makuha natin kahit paano ang kawangis ng salitang ito. So sabi dito, naranasan nila ang pagiging alienated. Pag sinabing alienated, mga kapatid, nawalay o nahiwalay sa iba. Okay? Naranasan nilang nahiwalay sila. No? Nahiwalay po sila, mga kapatid, sa iba o nawalay po sila. At tratuhin bilang mga tagalabas sa isang pagalit na mundo. So ibig sabihin, halimbawa, Hudyo ka, naranasan mo maging alienated sa sarili mong bayan. Ibig sabihin, mga kapatid, naranasan mo na parang iniwalay ka, na imbis na Hudyo ka naman talaga dahil may wangis ka ng pagiging Kristiyano sa pagsunod mo kay Kristo. Inaano ka? Inihiwalay ka. Yan po yung alienated, mga kapatid. Tinatanggi ka na Hudyo ka, nakalahi ka nila. Nakuha ninyo, mga kapatid. So naranasan po nila pagiging alienated at tratuhin bilang tagalabas sa isang pagalit na mundo. Tingnan mo, halos ilabas nila sa earth. Mga kapatid, ganun sila katindi, mga kapatid, sa kanilang gustong gawin. No? Social ostracism. Yan. Pagpapatapon. Gusto silang alisin sa kanilang mismong lugar. Ngayon po, ikatlo po, economic oppression. Nakaranas po sila ng tinatawag na economic oppression. Sabi kang Tagalog, mga kapatid, pang-ekonomiyang pang-aapi. Binuin nyo may namumuno sa isang lugar. Halimbawa, sa atin kasi sa modernong panahon, halimbawa mayor sa ating lalawigan. So nakakaranas po sila ng economic oppression o ekonomiyang pang-aapi. Sa mula sa may mga makapangyarihan na nasa posisyon, mga kapatid, hinarap nila ang kahirapan sa ekonomiya at pang-aapi.
Tingnan ninyo mga kapatid, halos wala na silang, mapapansin ninyo halos wala na silang lugar sa mundo dahil sa pagsampalataya nila kay Kristo. Ika-apat po mga kapatid na dinanas nila, physical and emotional abuse. Nakaranas po sila, yung tinatawag po ni Apostol Pablo na kung sino man ay magbata, gaya ng isang Kristiyano, yung pagbabata o yung suffering na yan mga kapatid, ay physical and emotional abuse. Ang pag-uusig ay humantong sa parehong physical at emotional na pagdurusa. So pag sinabing physical, dumadating sa panahon na sila po mga kapatid ay sinasaktan. No? At ganoon din sa kanilang emosyon. Hindi natin alam mga kapatid. Sabi nga ng ating mga nakatatanda, di bali nang saktan mo na lang ako kasi pagsalitaan mo ako kasi yung salita, tumatagos yan. Dala-dala mo, hindi ka makatulog. Hindi po ba gano'n? So gano'n po, dinadanas mga kapatid ng mga unang Kristiyano. So lahat ng ito mga kapatid ay dinanas nila. At marami pang bagay na dinanas nila dahil sa pagiging Kristiyano nila. Naunawaan po natin mga kapatid. Ito pa po ang ibang record. Hindi pa ito kumpleto ha. Ang iba'y binato hanggang namatay o mamatay. Gaya po nino, ni Esteban. Ano? Ni Apostol Pablo nang siya po'y pinugutan. No? Merong binalatan ng buhay. No? May pinugutan. May sinunog ng buhay. Dahil po sa pagsampalataya kay Kristo, nakikita po ninyo mga kapatid. Itong mga taong ito ay dumating sa isang sitwasyon na itanggi mo lang ang iyong pananampalataya kay Kristo. Itanggi mo lang. Iwanan mo lang ang pagiging Kristiyano mo, mabubuhay ka. Pero sila po ay nanindigan. Amen. Nanindigan silang maging Kristiyano, kaya ang kapalit sila po ay pinatay. Amen. Napakaswerte po natin mga kapatid sa ating pong panahon. Right. Subalit ito rin po ang pinaka-nakakalungkot na panahon. Amen. Bakit? Wala naman pagbabanta sa buhay mo, nagbabackslide ka sa Diyos. Nakita ninyo? Hindi ka naman inaapi ng gobyerno. Pero tinatalikuran mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, mga kapatid. Hindi ka naman hinaharas. Meron pangilang-ilang hinaharas. No? Hindi ka naman talaga buong hinaharas o napupuot sa iyo gaya nitong mga unang Kristiyano na ito. Iniiwan natin ang Diyos. Ang masakla po, iniiwan natin ang Diyos kadalasan dahil sa pera. Hindi makapaglingkod ika. Dahil pag hindi ako naghanap buhay, hindi kami makakakain. Alam niyo po ba mga kapatid, yung pinoproblema natin, hindi ka makapaglingkod dahil nagugutom ka? Kung sa gutom lamang po ang pag-uusapan, ang mga taong unang Kristiyano, ilang araw pong hindi kumakain dahil sa pagsampalataya nila kay Kristo. Amen. If I'm not mistaken, kahit nung si Apostol Pablo po ay nasa daon o nasa bangka sa Book of Acts mga kapatid, dahil sa pagsunod niya kay Kristo, nandun po sila sa gitna ng karagatan mga kapatid. 14 days po silang walang kain. Iba pa po yung fasting niya ha. Iba pa po yun. Doon lang tayo sa mababa na ginawa niya. Mababa pero mataas na antas na po para sa ating panahon. 14 days. Walang kain. Dahil sa pagsunod kay Kristo. Ikaw, sabihin na natin kalahating oras ka lang o kalahating araw ka lang magugutom. Kalahating araw lang, mga kapatid, isasakripisyo ang para sa Panginoon at para sa kaluluwa mo, hindi mo magawa. Bakit po mga kapatid? Dahil mas may tiwala tayo sa pera na kaya tayong buhayin. Yes, tama. Sa tamang kaisipan ng tao, sa mababaw na nakaisipan bilang isang tao, yes, mabubuhay ka niyan. Pero tatandaan niyo po, yung kayang ibigay ng pera, mga kapatid, ay limitado. Ang Diyos, mga kapatid, higit pa sa pera, kaya niyang ibigay sa iyo, kapatid. Amen. Kaya mga kapatid, gusto kong maunawaan ninyo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi hindi ka magugutom. Right. Amen. Kapag laging iniisip mo mga kapatid, wala kaming kakainin, tatandaan niyo po mga kapatid, mamamatay ka na lang buong buhay mo, hindi mo nasaksihan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Bakit? Dahil yung gutom mo, mas matimbang ka sa paglingkuran ng Diyos.
Mga kapatid, maraming mga Kristiyano ang nagutom. Amen. Sa unang panahon, mga kapatid, hindi nila itinanggi si Kristo. Ito pa, mga kapatid, kaakibat ng mga gutom na ito, kaakibat ng mga pagdurusa, mga kapatid, ang sitwasyon na kung saan papatayin sila para lang itanggi nila si Kristo. Itanggi mo si Kristo, itanggi mo ang aral ni Kristo, mabubuhay ka. Paano kung ikaw ang nabuhay sa panahon na yun? Kung ngayon pa lang hindi ka nang makakain, hindi ka nang makapaglingkod sa Panginoon, lalo na mga kapatid kung susunugin ka na. Amen. Nakita ninyo mga kapatid, yung ginagawa nating paglilingkod sa Diyos, sobrang babaw ng ating pananaw patungkol sa paglilingkod. Sobrang babaw ng ating pagtingin sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Tatandaan niyo po mga kapatid, walang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng isang taong sumasampalataya sa Kanya. At walang taong matapos ang sumampalataya ay pinabayaan siya ng ating Panginoon. Right. Amen. Wala. Kaya nga mga kapatid, ang mga taong naninindigan sa Panginoon, sila po ang may matibay na patotoo kung gaano naging kabuti ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Nakita po ninyo mga kapatid, napakahirap ng buhay ng unang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. At kung sila po'y mga bubuhay, bibigyan po sila ng pagkakataong mabuhay sa ating panahon. Ito po ang pinakamasayang panahon na pwede nilang tamasahin mga kapatid. Bakit? Napaka-free lang po mga kapatid magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi katulad ng panahon nila mga kapatid kung saan sila po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hinahabol sila para patayin. Nagtatago sila mga kapatid para lang magkaroon ng prayer meeting. Amen. Dito mga kapatid, prayer meeting, walang nahabol sa'yo. Ngunit ang prayer meeting, ang pinakakaunti na dinadaluhan ng mga Kristiyano kahit sa ang simbahan. Maliit ang tingin sa prayer meeting. Maliit ang tingin sa mga gawain. Nakakahiya mga kapatid ang ating panahon. Ito ang pinaka-nakakahiyang panahon para sa mga Kristiyano. Karamihan sa atin mga kapatid. Pinagpapauna ko sa inyo kanina mga kapatid, dawakan ninyo ang inyong kaisipan. Maaaring masakit ito, pero ito po ang totoo. Kung mabubuhay sila, sasampalin nila tayo ng malaking katotohanan. Napakaswerte ninyo. Ang swerte-swerte ninyo kung tutuusin lang. Dito pa lang, hindi nyo na makayanan. Paano kung nabuhay kayo sa panahon namin? Amen. Eh di wala nang natirang Kristiyano. Dahil lahat duwag. Duwag magutom. Duwag maglingkod. Duwag mawalan ng trabaho mga kapatid. Natuduwag mga kapatid sa maraming bagay. Sobrang babaw mga kapatid. Alam ko mga kapatid, masakit po ang aking sinasabi. Pero kailangan po natin itong marinig. Amen. Na sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan po nating tindigan. Kailangan po natin mga kapatid na panindigan kung ano po ang ating pinasok. Dahil buhay na walang hanggan po ang pangako ng Panginoon sa mga sumasampalatayang tunay sa Kanya. Amen po ba? Inuulit ko po sa inyo. Isipin niyo pong maigi, ano po ba yung problema ng buhay ninyo na sa tingin ninyo nagdudusa kayo doon, tapos dahil doon, napipigilan kayong maglingkod sa Diyos? Dahil ba ito sa karamdaman? Dahil ba ito sa kawalan? Dahil ba ito mga kapatid sa pera? Dahil ba ito mga kapatid sa love life? Dahil ba ito sa kung ano man mga kapatid? Isipin ninyo. Isipin po natin. Dahil ba dyan, kaya hindi ka makapaglingkod ng totoo sa Panginoon? Alam niyo mga kapatid, lawakan natin ang ating pangunawa. Ang tunay po na sumasampalataya kay Kristo, kaya niya pong itaya kahit ang kanyang buhay. Kaya niya pong ibigay ang mga bagay para sa Panginoon kahit na siya ay lugi. Dahil tinitingnan niya po, ang Panginoon ay marunong magsukli. Naunawaan po natin mga kapatid. Kaya, tigilan na po natin. Akin pong ipinamamanig sa inyo. Tigilan po natin yung mga kadahilanan natin bakit hindi tayo dumadalo sa gawain. Tigilan po natin yung mga kadahilanan natin. Sa totoo lang, masakit po ito, pero pasensya nyo na sasabihin ko sa inyo ng diretsa. Tigilan natin ang walang kakwenta-kwenta at hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon ng mga dahilan bakit hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Amen. Sakit ng ulo mo. Hindi ka makasimba. Sakit ikaw ulo ko.
Pero pag nag-cellphone, masakit ulo niya hanggang madaling araw nagsi-cellphone. Nakita niyo mga kapatid kung gaano kasakit yan sa mga unang Kristiyano? Nagagawa mo ipagpaliban ng paglilingkod dahil masakit ang ulo mo, pero nagagawa mo ng paraan para sa sarili mo. Mali yan mga kapatid. Kung nakakalakad ka at kaya mo, lumakad ka. Dahil yan ay bahagi ng paglilingkod mo sa Diyos. Tatandaan niyo po, ang mas nakaka-appreciate, ang mas nakaka-touch na bagay, yung ikaw po ay may mga tama ka sa buhay mo, naglilingkod ka pa rin. Amen. Praise the Lord. May sakit ka, naglalakad ka pa rin. Sa tingin mo, hindi mahabag ang Diyos sa'yo. Hindi mapaproud ang Diyos sa ginagawa mo. Tatandaan niyo po mga kapatid, yung mga tao na may mga sakit, nagpapatuloy pa rin sa Panginoon dahil kaya namang lumakad. Mga kapatid, yan mga tao na yan mga kapatid, may malalim na pagkaunawa kay Kristo. Pero yung mga tao mga kapatid, sumakit ng ngipin, di daw sisimba, makita mo nagbabasketball. Mga walang kakwenta-kwenta mga kapatid. Pasensya na mga kapatid. Alam ninyo sa inyong mga sarili ang mga dahilan ninyo kung talagang balido sa Panginoon ang ginagawa ninyo. Mahaba-haba din panahon tayong hindi nakapanemon. Pero totoo yan mga kapatid. Alam nyo yan. Prayer meeting, luluhod ka na lang, tuhod mo na lang ang ambag mo, hindi mo mamagawa. Tapos kung kailan ka may sakit, kailan ka nagkikipit, kailan ka may mga pagdurusang dinadanas, tsaka kaluluhod sa Diyos. Tayo ng mga tao ayos naalala mo lang ako na may kailangan ka. Kung tayo ng tao may ganitong ugali, tama? Narapit sa'yo, Brad, kamusta na? Pero alam niya na sa sarili niya, may kailangan ko. Ang ganda ng motor mo. Bulugan lang yan. Ang bago sapatos mo Ang dami ng binati. Halika, kape muna tayo. Ay, ganda ng TV nyo Bago ba yan? Kalahating araw na sila. Brother, kalahating araw na tayo dito. Nakatatlong kape na tayo. Ano ba talagang bakit? Manghihiram sana ako. Tingnan ninyo mga kapatid, ang dami mong pasikot-sikot. Mga kapatid, namirwisyo ka pa. Mga kapatid, may gagawin ng tao Ano po ito mga kapatid? Tatandaan niyo po mga kapatid. Kung minsan ang Panginoon, alam niyo yun, kahit kailangan may hinihiling mo, hindi maibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi hindi ka makitaan ng Diyos ng commitment Amen. Hindi ka makitaan ng Diyos mga kapatid na talagang sa oras ng kasiyahan, lumuluhod ka. Minsan ng tao, pag nasagot na yung panalangin, wala ng Diyos Amen. Minsan may mga tao pa, mga kapatid, pagalingin mo lang ikaw, Panginoon, mahirap na magsalita. Ayun, wala na. Nung pinagaling, wala na, hindi na naglingkod sa Panginoon. Ako po mga kapatid, nakakita niyan. Sa totoo lang, pinagpastingan ng iglesia, siyempre, nandudo na tayo, lahat naman tayo mamamatay na Miski sa kanyang sarili, akala niya mamamatay na siya. Pero nagpatawag ng fasting ang iglesia, general fasting. Kasi talagang Sabi niya po, pagalingin lang ako ng Panginoon, brother, mahirap na magsalita. Hindi ako mahirap na magsalita. Yung backslide. Magaling na Ganyan po kagaling ang tao. Pero ganyan din po kahabag ang Diyos. Amen. Sa tingin ninyo hindi alam ng Panginoon matapos niyang ibigay tatalikuran mo siya? Sa tingin ninyo hindi alam ng Panginoon? Alam niyo ng Diyos? Amen. Pinagbigyan ka lang. Right. Tayo ganun din Alam mo yung sa sarili mo, ba't mo tinulungan pa Pero alam mo sa sarili mo bilang tao, hindi ka na makakaulit. Kung tayo nga tao, marunong, nakakapag-isip na hindi makakaulit sa akin yung mga ganyang klase tao. Kaya Panginoon, tatandaan niyo po, hanggang di pa dumadating ang Panginoon, bukas ang habag ng Diyos. Bukas ang tanggapan ng Diyos sa mga nananalangin sa Kanya. Amen. Hanggang hindi pa dumadating ang Diyos. Kaya nga sabi sa inyo mga kapatid, kung gusto po ninyo na dinggin kayo ng Panginoon, magpalakas kayo sa Panginoon. Tayong mga tao, di ba? Pagka gustong ma-promote, sinisip-sip sa mga mga boss Boss, nasok mo sa palos mo, ako na magdala ng gamit mo. Di ba?
Sarong na lang eh. Hindi pa naman pinabubura ng teacher, binura mo na eh. Sino pwede? Ma'am. Yung mga ganyan, yan yung mga mabababa yung grades. Hindi nyo napansin mga kapatid. Hindi nyo napansin mga kapatid. Kasi yung mga matataas na yung mga grades, mag-abol pa ba yan mga kapatid? Pero kadalasan mga ganun. Sila yung may mga history na pag pinukul ng eraser, may mga puting sa mukha. Pero sa kabila ng, tinan nyo ha, yung mga estudyante, di ba, dal-dal, binato ng eraser, pag-garap mo, puti-puti na diba? Nagtatawanan lahat, tapos yung tumawag, binato rin ng teacher, nagtawanan sila. Pero ang punto, bakit hindi sila nag-backslide? Tingnan ninyo, ba't hindi sila tumalikod sa pag-aaral? Kasi alam nila na mahalaga ang pag-aaral. Ang pag-aaral na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pag-aaral pa lang yun mga kapatid. Eh ano ba kaya ang paglilingkod na ito mga kapatid? Amen. Hindi ka nga binato ng eraser eh. Right. Di ba? Kaya wag po natin nahayaan mga kapatid na tayo ay panghinaan. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Mula ngayon kung gusto po ninyo. Alam niyo po, ito ano lang ako, konti-konti lang. Sino sa inyo nakaranas mga kapatid na meron kang nakilalang tao? Kausap mo? Ay ito, lahat naman siguro nakaranas eh. Di ba? Kausap mo, opposite. Babae na lalaki. Kausap mo siya. Nakakarinig ba kayo? O kayo yung nagsasalita. Alam mo, sarap mo pala kausap mo. Yung mga nagsisimula sa mga pag-ibig, di ba? Tapos gusto mo siya kausap, di ba? Lagi mo siya gustong kausap. Tapos kinabukasan, natutulog ka, iniisip mo kung ano naman ulit ang pag-uusapan nyo. Tama? Pag nakita mo ulit, pag nakita mo siyang nagbubomba sa puso, punta ka doon, kunwari, mag-iingin ka. Kaya pa, lalaki ha. Ako nagsasalita sa mga unang panahon, nagbubomba yung babae. Dalagang Pilipina. Tingnan nyo ha, ang tatay niya, nag-igib sa puso, puno na lahat ng drum, itinumba niya pa. Papa, magigib ako. May tubig na dyan, wala na eh. Punta dun. Bakit? Kasi gusto niya kausap. Ako po ay nagpapaliwanag lang ng katang-isip ha. Baka magtumbahan kayo ng mga tulad sa inyo. Mga kapatid ha. Di ba ginagawa mo ng paraan? Alam niyo, ganun din mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, ito ha. Sa aking pananaw lang mga kapatid, baka kapulutan niyo rin ang aral. Alam niyo po, pag madalas kayong kumakausap sa Diyos, sa tingin niyo ba mga kapatid, hindi mahabagan niyo sa inyo. Minsan mahirap lapitan ang tao kapag alam mo na hindi maganda ang relasyon mo sa Kanya. Pero pag maganda ang relasyon mo sa isang tao, di ba madali lapitan? Ganon din sa Panginoon. Bakit may mga taong tamad mag-pray? Kasi wala naman pong na-build na relationship eh. Kung dadalasan mo, kausapin ng Panginoon, pagising mo sa umaga, manalangin ka, yung pinapadama mo sa Panginoon, importante siya, ay tingin mo ba mga kapatid, yung mga bagay na hindi mo, alam mo yun, mga bagay na inaalala mo sa buhay, hindi ka ba tulungan ng Diyos? Bakit? Eh maayos ang relasyon mo sa Kanya. Pero kung ikaw mga kapatid, wala kang maayos na relasyon, tatandaan niyo po, ang relasyon po natin, ang pinakamalaking impluwensya kung bakit meron tayong matibay na relasyon sa Panginoon, hindi lamang po sa pakikinig, hindi lamang po sa magbabasa, kundi sa pananalangin sa Panginoon. Kasi kinakausap mo ang Diyos eh. At saka aminin mo, ito yung problema natin mga tao eh. Alam mo, naglalamig ka na, altar call, nakatayo ko lang, bahala na, bubugos yung Espiritu Santo. Alam nyo, ang sikreto ng buhay, pag nararamdaman mo ng lalamig ka, nag-altar call na, umamin ka sa Diyos, Panginoon, hindi talaga ako okay ngayon. Tulungan niyo akong maunawaan ang kalagayan ko. Pagtulungan niyo po ako, bigyan niyo ako ng pagkakataon na maranasan ulit at maramdaman ang iyong banal na presensya. Alam niyo mga kapatid, tutugon po ang Diyos. Minsan kasi, inuuna natin hinihingi pera. Mga material na bagay. Alam niyo po, ang simulan po ninyong hingiin sa pagluhod ninyo, mamaya, no? Tulungan niyo po ako, Panginoon, na magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo.
Kasi pag matibay ang relasyon mo sa Panginoon, hilingin mo na lahat ng hihilingin mo mga kapatid. Ipagkakaloob yan sa'yo ng Diyos. Bakit? Matibay ang relasyon mo eh. Yun dapat ang hinihingi natin unang-una sa Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ako na lumalim ang aking relasyon sa iyo. Maunawaan ko ang pagka-Diyos mo. Makita ko ang mga himala mo. Yung dapat ang una nating inaatupag bago hingiin na kung ano-ano man ang hingiin natin. Mga kapatid, hingi natin, Panginoon, tulungan niyo po ako. Makilala pa kayong lubos sa buhay ko. Right. Alam niyo kung bakit? Itong mga tao na to, na namatay dahil sa paglilingkod sa Panginoon, nakilala kasi nila ang Panginoon talaga. Biruin mo, papatayin ka, pupugutan ka, susunugin ka na. Hindi ko nga mamari kung paano sila sumagot eh, di ba? Na, alam niyo yun, ano? Hindi mo itatanggi si Kristo? Pag tinanggi mo, mabubuhay ka. Pag hindi, mamatay ka. Paano kaya sila tumanggi, ano? Laro lang ng pag-iisip. Paano kaya? Siguro may mga maigi pa mamatay na lang ako kasi sumamba sa Diyos-Diyosan niya. Diba? Kasi yung mga tao noon, yung pag-iisip ng tao, parang mga ano pa eh, hindi pa polluted na mga kung ano-ano. Yung ngayon, pagkano, bakit? Mga ano. Pero kung sa pilosopong pamamaraan sa ating panahon, kung maranasan niyo yung mga kapatid, paano nyo kaya sasagutin yan? Ano? Subukan mo itanggi. Itanggi mo lang. Hindi ka namin papatayin. Paano mo sasagutin? At hindi ko ma-imagine sa mga tao na may malalim na pagkaunawa kay Kristo kung paano siya sasagot. Siguro yung, alam niyo, dahil sobrang laguna ng salita eh. Naisip niyo pa paano sasagot ng tao. Hindi po, sunugin mo. Wala akong pakialam sa'yo. Di ba? Hindi natin alam pa paano sasagot eh. Pero ito, tatandaan niyo po mga kapatid. Manindigan po kayo sa paglilingkod sa Diyos. Ano, yung iiwan ng Panginoon? Diyos na lang mayroon tayo mga kapatid. Hihiwalay ka pa. Ano ba naman yan mga kapatid? Amen. Diyos na lang ang meron ka. Yan na lang ang nakakaunawa sa'yo. Yan na lang mga kapatid. Ang yaman na meron ka. Iiwan mo pa. Saan ka na pupunta mga kapatid? Eh sigurado, once na iniwan mo Panginoon, impyerno na ang susunod. Right. Eh hanggang ngayon, may Panginoon ka pa, huwag ka mawala ng pag-asa mga kapatid. Mararating din po natin ang ipinangako ng Panginoon. Ngayon, sa atin po pagtatapos mga kapatid, ano po ang matututunan natin sa 1 Peter chapter 4 verse 16? Una po, do not be surprised. Huwag daw tayo masusurpresa sa mga pagsubok at mga pagdurusa. Huwag po. Ano ba, naglilingkod ka? Ikaw, puro ka na lang lingkod na lingkod sa Panginoon. Dali mo lang ang mga gamit mo sa pastor mo. Wala kang kwenta. Wala na tayong pagkain. Diba? Inuusig ka dahil sa pagsunod mo kay Kristo. Alam niyo mga kapatid, kung nanamnamin mo yon, napakasarap na pakiramdam na yun. Bakit? Kasi nararamdaman mo, inuusig ka. Ibig sabihin, may ginagawa ka para sa Panginoon. Amen. Naunawaan natin mga kapatid. Huwag na tayo masusurpresa sa mga pagsubok mga kapatid. Sumunod, suffering is the mark of faithfulness. Mga kapatid, napakaganda nito. Ang pagdurusa daw ay marka ng pagiging tapat sa Panginoon. Pag nagdudusa ka, pinapahayag mo mga kapatid, pinakikita mo na ikaw ay tapat. Kasi pag hindi ka po nagtatapat sa Panginoon, wala ka pong pagdudusahan sa buhay mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Sumunod mga kapatid, do not be discouraged. Huwag kang panghihinaan ng loob pagka ikaw po ay may pagsubok. Sumunod po, don't be ashamed of following Christ. Huwag daw po natin ikakahiya ang pagsunod kay Kristo. Sundan po o sundin po natin siya. And for the last, mga kapatid, glorify God in the Christian name. For the last, basahin natin muli, 1 Peter chapter 4 verse 16. Ngunit kung ang isang tao ay magpata o magdusa ng gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, huwag na ikakahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Dito ko ito tatapusin mga kapatid. Wala pong ibang binanggit o minention ang Bible sa kung paano natin luluwalhatiin ang Diyos.
Kundi ang sabi dyan, luwalhatiin natin ang Diyos sa pangalang ito. Ano po ba yung ito na pangalan na tinutukoy? Sa pangalan po ng pagiging Kristiyano. Alam niyo mga kapatid, ito po dapat ang maunawaan nating maigi. Luwalhatiin mo ang Diyos sa pagiging Kristiyano mo. Hindi mo dapat luwalhatiin mga kapatid ang Diyos sa kung ano-anong tawag sa iyo, kung anong saksi ka, kung anong-ano ka. Ito po, kami ay mga ganito, kami ay mga Lutheran, o Methodist, Sabadista. I'm proud ako na ako'y Sabadista. Pinupuri ko ang Diyos na ako'y Sabadista. Pinupuri ko ang Diyos na saksi ako ni Jehovah. Mga kapatid, kahit ano pang ipangalan mo at ipangtukoy mo sa iyong sarili, ang sinasabi ni Apostol Pedro, luwalhatiin mo ang Diyos sa pagiging Kristiyano mo. No more, no less. Luwalhatiin natin ang Diyos. At wag na wag ninyong ipagpapalit ang pagiging Kristiyano ninyo. Tatandaan po ninyo yan. Kristiyano po tayo. Hindi po tayo kung ano-ano mga kapatid ang itatawag natin sa ating sarili. Kristiyano po tayo. Yes, may intindihan ko po. May mga pagkakataon na sinasabi, kasi pagka Kristiyan ang ginamit ika natin sa biodata, may mga Kristiyano rin naman pero sumasamba sa Diyos-Diyosan. Wala akong pake. Ba't ko ibibigay ang pangalang Kristiyano sa mga hindi tunay? Isusuko ko ang pagiging Kristiyano ko para ibigay sa kanila na sumasamba sa Diyos-Diyosan? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ang pagiging Kristiyano ko ay mabago dahil lang sa may mga peke. Ang punto rito mga kapatid, tindigan ninyo. Amen. Kristiyano tayo. Para lang po yan ganito Lupa. May lupa ka, no? Lupa. Lupa ng tatay mo. Inyo yun, nakapangalan sa inyo. Sabay ng tatay mo, tirahan nyo muna. Ika, o tinirahan, nagtayo ng mga bahay. Nagtayo. Pagkatayo, pagkalipas ng maraming taon, namatay si tatay. Inyo yun. Kailangan mo na. Kailangan mo ng policy. Kailangan nyo na po ikang umalis sapagkat kailangan ko na po magamit ang lupa. Ay, hindi kami papayag. Hindi kami papayag. Kaya basta mo kukunin ng lupa, patay ng tatay mo. May mga papeles po ako na magpapatunay na nasa akin po, nasa pangangalaga ko na po ito. Ay, hindi kami papayag. Dahil ba hindi pumapayag mga kapatid yung pinatira ng tatay mo? Ay, ganun po ba? Sige po. Hindi ko na lang po ipipilit. Ano ba ibig sabihin? Ganito yan Kristiyano tayo. Tandaan niyo po yan. Kristiyano tayo. May mga dumating na mga Kristyanuhan sa lupain. Naiintindihan niyo po ba yung aking isinasalarawan mga kapatid? Papayag ba kayo na yung lupa ay angkinin nila? Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano ay angkinin nila, tapos aalis ka. Mga kapatid, kung mabubuhay ang mga Kristiyano, mga unang Kristiyano, hindi sila papayag. Ba't mo isusuko ang pagiging Kristiyano at kami namatay? Tapos kung ano-anong itatawag mo sa sarili mo, ang sabi ni Apostol Pedro, luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Wala tayong ibang gagamitin kundi ito. Nakuha ninyo mga kapatid, diyan namatay ang mga apostol, diyan namatay ang mga unang Kristiyano. Kaya sinasabi ni Apostol Pedro, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pangalang ito. Huwag mong pagsisiyan na naging Kristiyano ka. Huwag mong pagsisiyan na sinusubo ka dahil sa pagiging Kristiyano mo. Kundi pupurihin mo, luluwalhatiin mo ang Diyos sa pangalan ng Kristiyano. Sa pagiging Kristiyano, mga kapatid. Wala nang iba. Naunawaan natin, mga kapatid. Amen. Sinalita na po ito ng apostol. Apostol Pedro po ang nagsalita rito. Kaya ako, mga kapatid, sa akin lang, sa pagbuburi, salamat po. Hindi ko pinagsisisihan naging Kristiyano ko, Panginoon. Pinupuri kita sa pagiging Kristiyano ko. Dahil ikaw ang dahilan ba't ako nagbago. Right. Bakit ako nagdurusa man ako, hindi ko to pinagsisisihan. Dahil alam ko pagkatapos ng pagdurusa, may buhay na walang hanggang nag-aantay sa akin. Kaya sa oras na ito mga kapatid, muli, purihin po natin ang Diyos.
Sambahin po natin ang Diyos sa pagiging Kristiyano po natin, mga kapatid. Purihin po natin. Sambahin po natin siya. Ibigay po natin ang papuring nararapat sa ating Panginoon. Let us all stand, mga kapatid, at palampakan po natin ang ating Panginoon.